Sa Wera Queen na si R.R. Enriquez nagsalita na tungkol sa issue ni Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Ayon kay R.R., bilang isang Sawsawera Queen at bilang naging isang breadwinner din umano siya, ay pakiramdam niya malaki ang maiaambag niya sa usapin na isyung ito. Ayon kay R.R., bilang naging isang breadwinner din ako dati, parang feeling ko malaki ang maiaambag ko sa issue na ito. Accurate yan, madalas sa isang tumatayong breadwinner ng pamilya. Na-experience ko din yan, yung hindi kayo magkaunawaan ng magulang mo cause akala nila, dahil naging breadwinner ka, naging mayabang ka na. But the truth is, we just want to know lang kung saan napupunta yung mga ibinibigay mo na pera. Yung gusto mo maging specific sa pagtatanong where did they use the money, etc. And sometimes, may mga moment magkakainitan kayo kasi akala ng magulang mo pinag-iisipan mo na niloloko ka nila. Nasasaktan din sila at may nasasabing hindi maganda. Then ikaw na patola, sasagot ka at mag-aaway kayo. May mga moment na gusto mo talikuran na lang sila dahil feeling mo puro pera lang ang habol sa'yo. Pero kapag nahimasmasan ka, mas mananaig pa din yung alam mo na kaya ka nagsikap sa buhay ay para mabigyan sila ng maayos na buhay at maiparanas sa kanila yung sarap ng buhay na nararanasan mo din. I hope kapag humupa na ang tampo nila sa isa't isa at sila ay magkapatawaran, sa dami ng perang na-receive ni Kaloy ngayon, maiparanas niya pa din ulit yung katas ng pagiging gold medalist niya. Bilhan niya ng bahay, travel niya out of the country, ipag-shopping niya ang pamilya niya. Kasi napakasarap talaga sa pakiramdam ng makapag-share ng blessings sa pamilya mo. Basta ako, masaya akong nakakatulong at naibigay sa kanila dati yung mga bagay na hindi ko inaakalang maibibigay ko sa kanila. And even until now, basta may extra ako, gusto ko iparamdam sa kanila yung maambunan sila ng grasya. Feeling ko ganun din ang gagawin ni Kaloy cause mukhang mabuti ang puso niya. Para naman dun sa rival ng Mom and GF. Yes, it's so easy to judge someone based on their appearance or sa mga sinusuot nila. I salute this guy for setting boundaries sa relationship niya and sa parents niya. Minsan talaga hindi maiiwasan ang momster-in-law. If they don't like each other, it's okay. But hindi naman porket ayaw sa'yo ng magulang ng jowa mo, ay hindi ka na mag-e-effort to win her heart. Mas gusto ko pa din na ang partner ko ay inirerespeto ang magulang ko, kahit hindi nila gusto ang isa't isa. Maraming netizens din naman ang sumang-ayon at natuwa sa naging pakayag ni R.R. Enriquez. Komento pa nga ng isang netizen, I agree. Totoo talaga to. Honor your father and your mother. Itakwil mo lang ang lahat, wag lang silang pamilya mo. Lahat ng hirap mararanasan mo kapag mga magulang mo ang makakaaway mo. Wag naman sana. I hope magkaayos na sila. Very well said. Magaling. I love it. Naniniwala din ako na mas mabibless ka ni God if pipiliin mong ayusin ang problema, lalo na between your parents. Ayusin mo hanggang sa kaya mo yung situation ng girlfriend versus mom. Yes, mag-set ka ng boundaries at the same time, you won't allow your partner to disrespect your parents. Praying for this family. Exactly po. Kahit may misunderstandings, the respect should always be there. Mas dapat i-prove ng girlfriend that the misconception of his BF's mother is not right and huwag nang gatungan pa. Komento naman ng isang netizen, wala dapat anak na nagiging breadwinner ng pamilya kung buhay at malalakas naman ang magulang. Diyan nagkakaproblema dahil binubuhay ka ng anak pero gusto mo ikaw pa rin ang nasusunod dahil magulang ka. Pero yung role na dapat ikaw nagpo-provide ipinasa mo sa anak mo. Magulang ka nga talaga. Kung anak na ang nagsusustento sa pamilya, natural may mga desisyon na dapat siya na rin ang masunod bilang head of the family, yung paraan ng paggamit ng pera niya, karapatan niya yan na idikta. Kaso dahil magulang ka nga, ayaw mo sumunod sa anak mo na bumubuhay sa'yo. Diyan nagkakagulo. Pagbabahagi naman ng isa pang netizen, makapag-share nga. Totoo yung sinabi ni Miss RR.
na kahit hindi ka gusto ng mother-in-law mo, mag-effort ka pa rin para makilala at magustuhan ka nila. Kagaya sa akin, alam ko sa 7 years namin na mag-partner, yung 4 years doon alam kong hindi nila ako gusto para sa partner ko. Pero nawo-workout naman siya at ngayon, 7 years na kami, I feel welcomed na. Mas hinahanap pa ako palagi ng mother-in-law ko kesa sa partner ko. Let's pray na mag-heal sila, forgive each other and mag-spread yung love sa whole family.